day everyone, I am Janelina Marpinada and I am your pre-service teacher for today. So to start, let's have a opening prayer. Mr. Kit Lopez, can you lead the prayer? So, next is checking the attendance. So, sasabihin nyo lang na present kapag natawag yung pangalan niyo. Mr. Alcantara, Aranilia, Arquisa, Biscocho, Carabalido, Dalida, Dikina, De Leon, Junlay, Enriquez, Heron, Lopez, Mando, Maravilla, Patriano, Miones, Orihines, Paz, Peñamante, Orte, Quinto, Roca, Roses, Rufo, Salitico, Septiembre, Tamayo, Tanyada, Tolentino, Usman, and Valdevesa. So, okay, lahat naman present tayo. Mas madami kayong matututunan kasi. For our motivation is, may hinanda ako ng mga pictures and jumbled letters. And ipa-flash lang ito sa screen ng laptop. Then, kapag alam niyo yung sagot is, magre-raise kayo ng hands para matawag kayo and plus point sa recitation. First, yes, Miss Salitico. Ano yung unang nasa picture? Yes, tama. Pressure canner. Plus point sa recitation. Yes, Miss Mando. Tama, weighing scale ang sagot. Number 3. Yes, Miss Orihines. Tama. Thermometer. So, for our classroom rules, number 1 is be respectful to your classmate and especially to your teacher. So, magkaroon ng respeto sa mga kaklase natin, lalong-lalo na sa teacher na nagsasalita sa unahan. Number 2 is listen attentively when someone is speaking. So, yun. Makinig sa nagsasalita, kaklase man or teacher. Then, raise your hand to ask or answer a question. So, kapag may concern kayo is mag-raise lang ng hands or kapag sasagot na sa mga questions. 4 is keep your desk and classroom clean and organized. So, yung dapat malinis yung mga desk natin and classroom kasi parang nakakawalang gana magturo na sa teacher kapag nakikita na madumi yung kapaligiran. So, for our objectives, we have understand the different types of equipment and tools in thermal processing. So, malalaman ninyo mamaya yung mga iba't ibang uri ng mga equipments and tools na ginagamit sa thermal processing. Next is arrange the different equipment that use in thermal processing. So, dito is i-arrange yung mga pagkakaiba-iba ng
mga equipments na ginagamit sa thermal processing. Next is appreciate on how to use the thermal processing equipments. So, malalaman natin yung mga benefits ng tamang paggamit ng mga equipments and tools sa thermal processing. So, ngayong araw, ang topic na itatakil natin is equipment and tools in thermal processing. So, ano nga ba kapag sinabi nating thermal processing? Thermal processing is the preservation by heat application. It is popularly known as canning. It is a method of food preservation wherein food and its container are rendered commercially sterile by application of heat alone or in combination of with pH and or water activity or other chemicals. So, yung thermal processing is isang way na pagpe-preserve ng isang foods para tumagal yung serbisyo, lalong-lalo na kapag ibebenta natin sa mga factories and sa iba't ibang consumer kasi kailangan yung thermal processing para yun nga magtagal and mas lalong maging mabenta sa mga consumers natin kung ibebenta man yung ginawa natin. Then, katulad dun sa pinapagawa sa inyo sa laboratory kay Ma'am Para is, nung unang week ay lahat ng ingredients ay minis and plus nyo and yung container na yung mga containers na pinaglagyan ng sardines ay ni-sterilize muna, especially kailangan yun kasi dahil dun sa mga cans na yun or mga bottles ay dun muna parang may ipon yung mga mikrobyo, then yun na yung mga ingredients ay mahawaan na, then yun maaaring magkaroon ng sakit yung mga makakakain nito. So, proceed naman tayo sa mga tools and equipments na ginagamit sa thermal processing. First is pressure canner or pressure cooker. So, si pressure canner is a large pot that has lid that locks onto the pot and a dial or weighted gauge that allows you to regulate steam pressure that builds up inside the pot by turning the burner heat up or down. So, si pressure canner, si pressure cooker, dahil nga mataas yung temperature and pressure ng heat sa loob nito is, for example, yung mga ginawa niyong sardines kay Ma'am Para is, hindi nyo tinanggalan ng tinik. At ang tinanggal nyo lang is yung mga laman loob, then yung hasang and ulo. So, kailangan yung simula buntot tapos yung pinakang tinik sa loob ng mga laman is malambot din kapag nakain. Dahil nga sa pressure canner is mapapabilis yung pagpapalambot ng isang products or ingredients na ilalagay nyo dahil sa mas mataas nga yung pressure and mas madali maluto compared dun sa mga sa mga pinaglulutuan ng mga may malalalim din na tools and equipments. Next is weighing scales. Weighing scales use standard units such as milligrams, grams, and kilograms to measure the weight of different objects. So, alam naman natin na si weighing scales ay pinakamahalaga na magagamit natin especially sa pagluluto. Kasi dito natin ma-measure or makikilo yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto. So, especially dun sa, for example, sa paggagawa ng sardines ninyo kay Ma'am Para. So, yung kilo ng isda kailangan ma-measure, then yung mga
solids and liquid ingredients na gagamitin or ilalagay dun is kailangan tama din ang tansya para mas maayos yung or mas maganda yung maging outcome or lasa ng isang products na ginawa ninyo. So, next is cast iron burner. It's ideal for keeping, maintaining warmness, but it is not always as desirable as accomplishing transmitting warmth. So, alam naman natin na pinakamahalaga si cast iron burner sa loob ng isang kitchen. Dahil ito yung pinaka magagamit natin sa pagluluto kasi kung walang apoy, di naman natin maluluto yung mga products or yung mga gusto nating kainin. Yun, isa siya sa pinaka mahalaga sa na equipment na magagamit natin. Stainless steel panel. So, stainless steel panel can transfer both liquid and solid between containers. Its wide mouth is large enough for sugar, flour, and light grains to flow through. So, si stainless steel panel is magagamit natin sa pagta-transfer both liquid and solids ingredients like sugar, flour, grains, and rice, and etc. And mas magagamit natin siya sa pag-deep fry si stainless steel panel kasi for example prito ka ng mga frozen foods or chicken and kung ano yung mga napiprito dito magagamit natin. So dahil kay stainless steel panel is yung mga excess na oil is maaalis kapag na-drain natin dito. So, next is strainer. Strainer is an object with holes which you pour a liquid through in order to separate the liquid from the solids in it. So, si strainer is magagamit natin sa pag-separate ng mga solids and liquid ingredients. For example, yung sa ginawa nyong sardines, pina-separate mo na yung solid ingredients and liquid kasi yun ang mas tama na gawin para mas maganda nga yung maging outcome ng isang product na ginawa ninyo. Next is knife. Knife is a sharp tool that used for slicing or cutting. So, alam naman natin na si knife is pinaka mahalagang utensils na magagamit natin sa isang kitchen kasi ito nga sa sharp tool na ginagamit natin sa pag-slice or pagkakat ng mga ingredients natin, especially sa lalo na yung mahirap na or matitigas like meat, kailangan natin ng knife para yun, magamit natin. So, next is mixing bowl. Mixing bowl are a versatile kitchen tool that can be used to mix and chill ingredients. So, si mixing bowl ay mas magandang gamitin kapag magkakantak tayo ng thermal processing na isang products. For example, yung sa ginawa nyo ng sardines. Si mixing bowl ang dito may lalagay yung mga ingredients like yung fish nga. Kapag naglilinis is mas maganda siyang gamitin. Then kapag mag-sterilize tayo ng mga bottle na gagamitin sa kapag ilalagay na yung mga products is mas maganda nga siyang gamitin and convenient kasi may mas malalim siya and for example kapag nag-sterilize tayo ng mga bottle is malulubog talaga natin ng mabuti kasi malalim nga yung ano niya and marami tayong malalagay na warm water or hot water. Next is ladle.